Meron po bang ethical guidelines sa paghawak ng itong mga ganitong mga explosive information patungkol sa mga officials, public officials po? Kasi pwede bang, meron ba silang gawing crutch o excuse na hindi namin nalabas agad dahil merong ethical guidelines nga po? May ganun po ba? Walang ethical guidelines. Ang isa lang na guideline, pagka the lives of people are put in peril, kung ilalabas mo ba o hindi, pinag-usapan niya. Halimbawa, may nagsabi na may bomba dito sa airport. Ilalabas mo ba agad yun? Baka magpanik o baka kung ano mangyari, iniisip mo yon, pinag-uusapan yon. Pero ito, wala namang ganun eh. Wala namang buhay na in danger. At ito ang pinag-uusapan dito, isang katotohanan lang, isang simpleng katotohanan ng public interest. So iba yan. Walang ethical rule that applies in this case. Walang ethical rule. At lahat naman, ang basic na rule lang diyan, kung talagang nasuri na ang balitang ito totoo. Yun naman, may sistema naman para gawin yun. Ang talagang lehitimo na media organisasyon, merong sistemang ginagamit ng lahat. Tinatawag na layers of checks. Pagkatapos na makitang ibinigay yung story at titingnan ng mga editors yan, isang layer yon, at makikipagdiskusyon kung meron mang mga tanong doon sa sumulat ng balita o maglalabas ng balita o nakakuha ng balita. At tingnan kung ito hindi. Pangalawa, ang unang dapat sabihin, kung sino man ang tatamaan nitong balitang ito, dapat puntahan at tanungin. Meron kaming kanitong balita, ano bang masasabi ninyo? Ganun lang, simple lang eh. Ngayon, kung maliwanag na credible yung storya, solid ang ebidensya, pwede nang ilabas. At ang mga ganitong, especially kung it is a corruption case in which supposedly ang involved is yung dating speaker, kailangan ilabas agad yan. Bakit kailangan labas? Sa interest lang, hindi lamang ng madla, kundi sa interest din ng mga tatamaan. Ang maliwanag ang mga alituntunin ng mga pamantayan tungkol sa paglalabas ng balita. Dito, ang aking hindi maintindihan, ba't hindi pa lumalabas? Kung iyon, hinug na. Yun, hindi ko maintindihan.